in high spirit yung mga pinapatawag, exciting yung hearing. Alam niyo po kung bakit, no? Ito sa totoo lang, babalik sa kanila yan, eh. Alam niyo kung bakit? Nasanay sila na yung naiimbitahan nila, hindi po sanay magsalita. Real talk lang po. Sino po sa mga pulis at general yung mga daldalero? Wala po, eh. Wala pong daldalerong na ano, eh, na sa mga pulis at mga ano, eh. Sino po sa mga tignan niyo naman sila katulad ni Alice ay yung isa yung hindi si Alice Go kasi mayor yun, eh. Puwedeng maging madaldal yun. Yung isa yung Cassandra Ong. Oh, sa tingin niyo ba yung si Cassandra Ong kaya nung sumagot ng pabalang? Alam niyo po sa totoo, eto po kaya po nila makipagsagutan. Ano, yes or no? Puwede niyo nga sabihin sa vlogger 'yan. Dun po sila hindi po na maa-andap yung mga vlogger na makipagsagutan, makipagsigawan. Total alam na nila makokontempt sila, eh, pero yung masigawan kayo ng vlogger at mabanatan kayo ng harap-harapan sa pagmumukha niyo, ng mga ginagawa ninyo, kaya ng mga vlogger yun. Yun ang hindi niyo naisip. Lahat yan alam ang salitang freedom of speech. Kahit patayan niyo pa yan ng, kahit patayan niyo pa ng ano yan, ng mikropono. Lalabas pa rin yung video niyan na kaya baka mabilaukan sila kung ang iniisip nila ay wala, hindi ako kasama. Hindi ako iniimbitahan, eh. Naniniwala ka ba na kasabwat si Mr. President sa issue sa BICAM report? Bakit ang pilit niyang tinatalakay? Alam niyo sa totoo, ako tatanungin niyo, hindi siya kasabwat. Kasi hindi niya alam yung nagagawa. Wala. Hindi dahil sa mabait siyang tao o tapat siya. Alam niyo yun, yung kaya siya ano, kaya ako naniniwala na talagang wala siyang ideya. Wala talaga siyang ideya. Period. Hindi dahil sa kung ano pa man, no? Kung ang tanong niyo, siya ba mastermind yan o kung ano? Siya ba ang mastermind ng naganap na sila ba ang tingin ko walang ideya si BBM kung ano ang naganap. At yun ang pinakamalaki niyang kasalanan sa bayan. Papaano nangyayari itong lahat ng ito, siya yung presidente tapos yun. Kaya hindi positive yun. Yung sinasabi ko na wala siyang alam diyan, wala siyang kinalaman diyan. Marami po siyang walang kinalaman talaga. Badong, okay pag nag-invite si Agent Morales, si Jinggoy nga sinasagot-sagot niya sa Senate hearing. Opo, mga batikan po 'yan. Ang problema kasi sa iba hindi sanay sa 'di ba kunwari 'pag pulis at militar ka lugi ka na kaagad kasi ang orientation ng pulis at militar ano, eh, obey first before you complain, eh, 'di ba? Lagi 'yan obey first before you complain. Dito po hindi, vlogger 'to, eh. Lalo na yung mga mahusay mag-live. Putya kung ayan biruin niyo ang bilis ng interaction ng mga vlogger, makabasa ng tanong magagalit, makabasa ng tanong
'Di ba, Boss Mads, nakakahiya na isang congressman pumapatol sa mga ordinaryong vlogger. Si Kong Marcoleta nga 'di pinatulan ng vlogger na si Nima. Gusto nila, eh. At isa lang natitiyak ko, may mapapahiya diyan at hindi mga vlogger 'yun. Hindi hindi mapapahiya yung mga vlogger kasi in the first place kaya pa nilang habulin 'yan sa vlog nila. Kung ano man yung ano ron, pinagmamalaki pa niya na binasa niya yung 4K. Dun na lang, dun na lang alam mo na wala siyang ano, umamin na nga si Bersamin. Naghugas kamay na nga si Bersamin. Ano sabi ni Bersamin? Wala kaming kinalaman diyan. Hindi nyo kami dapat sisihin diyan. Ang tanungin nyo, ang pagpaliwanagin nyo, yung mga congressman at senador. Tapos, yun na yun, mismo. Kaya yung sagot ni BBM na binasa ko yan, asan yung blanco, late na yung late na ng isang linggo yun, yung sagot na yun. Sa unang sabungan lang yun, ang dami na naganap. Alam niyo yun? Late na po ng 4 na araw yung sagot na yun. Bakit kaya din nila imbitahin si Kati Binag? Alam nyo, ito kasi yung tinatansya ko riyan, kung bakit hindi imbitado pa yung iba. Ano? Ang sinasabi kasi nila, ito ay mga vloggers, yung inimbitahan nila ay vloggers daw na may kinalaman sa drug lord at saka pogo. Di ba? Putya, yun yung unang ko-questionin ko, Bakit pinapatawag nyo kami sa usapin ng pogo at saka mga drugs, wala naman akong kinalaman dyan. Pero pumunta pa rin ako bilang paggalang sa inyo. Kaya lang, hindi po ako magsasalita. Si Raul. Ang dami pong way, no? Alam niyo po ang mga vlogger, ang pagkakaiba po ng mga vlogger sa totoo, kaysa sa mga iba nilang imbitasyon, yung iba nilang inimbita, halos sana wag akong tanungin, sana matapos na to. Yung mga vlogger po, ang attitude po ng vlogger, paano ko paano ako makakapagpasikat dito? Vlogger ako, Makikita nyo po pagka yung pagkakaiba ng press conference ng mga press media at saka press conference na vlogger yung magtatanong. Kanya-kanyang anuhan yan. Yung mga vlogger, kanya-kanyang pa-istara. Kasi siyempre, relatively hindi kami mga sikat, Parang eto na yung pagkakataon namin na yun po yung attitude ng mga vlogger kaya baka mabilaukan tong Tricom na to. Lahat yan, ang attitude ng mga imbitahin nyo, chance namin to for exposure. Chance namin to maipakita na magaling kami. 'Di ba? Ngayon, ito ang kasalukuyang kalagayan ng alam nyo, marami kayong gagawin na Tricom na pagsisisihan nyo balang araw. Bakit? Ngayon ang mga sikat lang, ng mga Banat Bay, si Maharlika, si Attorney Trixie, sila Sas. Marami kayong pasisikating vlogger. Ang magiging resulta niyan, yung mga never heard naming mga vlogger, sabi ko nga sa inyo, hindi ko kilala yung mga sinasabi nyo, Shine Win na yan, at saka Jun Abines na yan. Putya, iba yung attitude ng mga vlogger, paano exposure to? Paano ako makakapagpasikat dito? Chance ko na to para sumikat. 'Di ba? Hindi po yan yung naku, nakakatakot, baka ipa-contempt ako. Kahit nga ipa-contempt yan, putya, bago mag-contempt yan, maglilitanya pa yung mga yan. Ganito ang ginagawa sa mga mamamayang kumukontra sa mga amo. Putya. Sikat na sila. Marami kayong pasisikatin.
Kung ang problema niya ngayon, si Maharlika, si Banat Bay, mas marami pang mas magagaling kala Maharlika at Banat Bay. Si Sasorgando, mas marami pang mas magagaling na vlogger na hindi pa natutuklasan ng tao. Kayo ang mag-i-introduce sa mga tao sa mga vlogger na to. Totoo yun. Ako kahit ganito, gusto, walang vlogger. Iba yung attitude ng mga vlogger. Content, content, content. Yan. Pinatawag nyo kami, content ko yan. Pustahan tayo. Yung mga pinatawag, na content na nila, di ba? Na content na ba ni Attorney Trix yan? Na content na ba yan ni Joy? Chance ng mga vlogger yan para makilala, sumikat. Putya, kung ako na-imbitahan, oy, ito na imbitasyon namin. Talakayin ko yan. Kung hirap na kayo, nasikat si Maharlika at saka si Banat Bay, yung ginawa ninyo ngayon, nagparami lang kayo ng pasisikatin. Ako, may idea ako sa mga mangyayari dyan. Si Joy, makikipagmurahan sa inyo yun. Hindi ko kilala si John Abinis. Yun nga yung point ko eh. 'Di ba? Hindi ko kilala yan si Joy Abinis, sino yan? John Abinis. Hindi ko kilala yung sinasabi niyo Shywin, hindi ko kilala yung iba pang sinabi niyo. Biglang makikilala ng mga tao, 'di ba? Halimbawa si Morales. Saan ba nakilala si Morales? 'Di ba sa hearing? Guest siya sa hearing. Naging vlogger na. Naging sakit na ng ulo ninyo. Kasi nagkaroon na ng following eh. Magkakaroon lang sila ng following. Magkakaroon lang kami ng following. Kaya, ginagawa nyo legit. No? Maraming di pumapansin, maraming di nakikilala. Hindi naman kilala. Umiikot lang doon. Banat-Bay, Maharlika. Ngayon, puta, paparamihin nyo yung Banat-Bay at Maharlika. Yan yung gagawin ninyo. Ang gagawin ninyo, yun nga, ite-triple, iko-quadruple ninyo yung mga pasisikating vlogger. Deadball na ba si Excel Lagman? Opo. Parang kalalampaso lang sa kanya ni Soljan Guevara. May edad na po eh. Puta, hindi nga ako kilala ng mga tao eh. Pag naimbitahan nyo ako riyan, puta, ito pala pinakahenyo sa mga vlogger. Edi ako na ngayon ang iimbitahin ng mga pag nagsasalita sa politika. Imagine niyo, nagtsatsaga ako na 1.7, marami na nanonood diyan para sa akin, 1.7. Pag nag-appear kami diyan, kada ngayon may issue sa politika, i-interviewin na ako halimbawa, i-interviewin na ako ng GMA, i-interviewin na ako ng ABS-CBN. Kasi mas magaling ako mag-analyze kaysa sa mga sinasabi nilang political analyst eh. Papasikatin nyo lang kami. Tinitiya ko yan sa inyo. Kasi hindi kami mahihiyang magpakitang gilas. Putya, gumagawa nga kami ng program para makapagsalita lang. Uy, may tao. May mga audience tayo. Banat tayo. Kuha ka ng hanap kayo ng simulan ko to. Yung nahuli nga sa EDSA, dumami ang sub. Kaya kahit rally ng kalaban, ayaw magpa-hair follicle test ni BBM. So meaning alam na this. Alam na talaga. Oy, magpakape po kayo. Konti na lang likes 1,000 na. Baka gusto niyo naman magpakape. Battle of Content Creator versus Content Crocs.
Akala niyo matatapos yan dun sa ano niyo, after nun, 'di ba ilan ngayon ang magko-content sa inyo? Lahat ng tao ron kayo ang content. Gaano kayo kasutil sa personal. Observant kami. May makita dun. Kita niyo ang mga sasabihin niya ng mga vlogger, "Putya bakit habang tinatanong niyo si halimbawa si Joy, habang tinatanong niyo si Joy, bakit nagbubulungan? Bakit may nagfe-feed ng question sa inyo? Ganyan pala kayo, wala kayong kakayahang magtanong. May nagfe-feed ng..." Makikita lahat ng vlogger 'yan. Pag pinatawag ka, John Zeloni. Thank you very much sa 3CHF. Dati usong mukbang sa mahal ng bilihin. Ang mahal na kaya nausong political vlogger kahit walang alam, sige salita lang. Ako, ito naman sa akin, no? Birba naman na mugs, kape. Ito naman sa akin, no? Totoo naman yun eh. Yung iba naman talaga, wala naman, hindi naman, maraming political vlogger, hindi talaga nila linya yung pagbabloging. Yun nga po yung point eh. No? Yun po yung pagkakaiba ng mga vlogger sa mga nag-aral, yung mga bago ka matanggap sa ABC5, sa TV5, sa mga GMA7, ABS-CBN na reporter. Kinakailangan tapos ka ng mass comm, tapos ka ng ganito, journalism, tapos ka ng... Kami po, wala kung ano-ano tinapos namin, yung iba hindi pa nakatapos, no? Wais din yung mga vlogger. Natututo din sila sa mga kapwa vlogger eh. Halimbawa ako, aminado ko at natitiyak ko maraming vlogger nanonood sa akin. Mapa-vlogger ng kabila, mapa-vlogger na natin. Marami silang natututunan sa akin. Kaya nga tayo, maingat tayo dyan. Kasi matagal natin pinopromote yan si Attorney Vic. Tapos wala siya ron sa PDP laban. Kaya sabi ko, tanong nyo, may paliwanag tsak dyan kung bakit wala siya ron. Hindi ko kaya ipaliwanag dahil hindi naman ako nakakausap ni Attorney Vic at saka ng mga third floor. Itanong nyo po pag yung nag-live yung mga third floor para malaman nyo po bakit wala siya ron sa PDP laban. Kasi mahirap po magsalita para kay Attorney Vic. Di ba? Yun nga, Shuni, di ba? Naglabas kasi yung PDP laban. Ito yung official nila tsaka yung mga guest candidate nila. Dati na nating maraming ng instances na magkasama si Attorney Vic tsaka si Tatay Digong. Kaya para makasigurado kayo, tanong nyo po sa Kako, itanong ninyo dun sa mga Macabic Rodriguez yung paliwanag nila. Kaya nga, paulit-ulit naman tayo eh. Di ba wala siya ron? May paliwanag tsak yan. Kasi yung nagrally kanina, natawa ko kasi mas marami pa yung tupada sa Sabo. Ito kasi yung problema nila. Ang tinatapatan nila, milyon. Same panawagan eh. Yung isa anti-impeachment, yung milyon. 2 milyon. Anti-impeachment. Sila pro-impeachment. Pero kukunti sila. Show of force nga yun eh. Ibig sabihin, kung ako congressman, kanino ko susunod? Sa milyon o dito sa tunay na meron, malalaman mo ang behavior ng tao nung panahon ni Tatay Digong sa panahon ngayon. Ang layo. Correct. Correct po. Kaya kita nyo,
Si Tatay Digong talaga meron credibility, credible yung mama, eh. Kinakawawa nila lalo na mga senior, hindi na naawa. Alam niyo mga seniors, hindi na po para sa inyo yung rally, 'no? Kung yung kabataan niyo hindi kayo nag-rally, ngayon pa ba kayo magsisimula mag-rally, mainit po sa rally. Take it from me, hindi pa ako senior, Alam na ng mga vlogger 'yan, eh. Lagi ako hindi nakakatapos. Lagi ako hindi nakakatapos ng mga rally.